Napaatras nga ni kami dito sa kagubatan dahil may humahabol sa amin na makamandag na nilalang. Dakilin, tara, atras. Diri yan na. Gagala naman nga ni kami sa Amazon ng Pilipinas para ipakita sa inyo kung gaano ito kaganda at para makita nyo rin kung ano ang mga buhay ilang ang naninirahan dito. Pasensya na rin nga ni sa mga nagme-message sa amin na nagpapapromote ng sugal. Mas gusto namin ipromote ang kalikasan, hindi ang mga sugal. Bago pa nga ni kami pumunta ng kagubatan ay bumili na muna kami dito sa tindahan ng kape at asukal. At dito pala nga ni sa daanan nakakita kaagad kami ng napakalaking invasive na cane toad. At kung mapapansin nyo naman nga ni napakataba ng kanyang pisngi, dyan lumalabas ang kanyang poison. Pero paborito pa rin yan kainin ng Philippine Cobra kahit may poison. At sa unahan lang nga ni, meron naman nakaharang sa daanan na isang pagong. Asian box turtle. Ang scientific name nito is Coora philippinensis. At habang naglalakad naman nga ni kami, may napansin naman ako dito sa taas. Yan naman ang marbled crested lizard. Napakahirap naman nga ni ng posisyon niya sa pagtulog. Parang kunting galaw lang mahuhulog. Napakaraming gagamba naman nga ni ang nakikita namin dito sa gubat. Tulad na lang ng isang ito. Paldo ang mga bata pag silang nakakita nito. Dito naman nga ni sa unahan lang nakakita naman ng kasamahan natin ng napakasulid na gagamba. At ito naman nga ni iyon na binibidyo nila kanina. Ang tawag naman ng ganitong kulay dito sa amin ay black widow. Nakahuli na nga ni siya dyan ng pagkain kaya salbado na ang gabi na ito para sa kanya. At kahit nga ni masama ang panahon, pabugso-bugso ang ulan ay dumiretso pa rin kami dito sa kagubatan para nga ni mapakita sa inyo kung gaano kaganda ang mga buhay ilang na naninirahan dito. May nakita naman nga ni kami ditong napakagandang mariposa. May mga tusok-tusok pa siya sa kanyang katawan. Siguro napakaganda nito pag may pakpak na ang isang ito. Sana hindi maubos ang kagubatan sa kakagawa ng village or mga subdivision dahil tayo lang din ang maapektuhan pag naubos ang mga kakahuyan dito sa gubat. Yung mga lugar na dating hindi naman binabaha, ngayon kaunting ulan lang napakataas na ng tubig. At dahil maulan-ulan ngayon, yung mga gagamba medyo mababa lang yung ginawa nilang bahay. Para pagka humangin ay hindi kaagad masisira ang kanilang sapot. Napakasolid din nga ni ng isang gagambang ito. Ang ganitong kulay naman nga ni ang tawag sa amin ay tigrihan. Napakahaba ng kanyang galamay. Paborito ko ang ganitong kulay dati nung bata pa ako. Nangunguha din ako ng bata pa ako ng ganitong gagamba dahil pinapabili ko ng tag-5 or tag sa 10 piso. Pangdagdag baon na rin kasi nga ni sa school. At kinukuha na rin nga ni namin ang ganitong klaseng bayoko pag gumagala kami dito sa gubat. Napakasarap niyan sa adobo sa gata. At siguro rich kid ka kung di mo alam kung anong klaseng gulay yan. At napakagandang ibon naman nga ni ang nakita namin dito sa napakaliblib na gubat. Yan naman ang tinatawag na spotted wood kingfisher. Medyo iba ang kulay nito sa madalas namin makita na kingfisher. May nadaanan naman nga ni ako dito napakalaking gagamba. Yan naman ang tinatawag sa amin na tungko or camel. Dahil yata sa bukol niya sa likuran kaya siya natawag na camel. At parang sobrang tanda na ng gagamba na ito dahil parang nilulumot na ang kanyang katawan. Napaatras naman nga ni kami sa part na ito dahil may sumusugod sa amin na makamandag na nilalang. At ang nilalang na yan ay ang pinakaayaw namin makasagupa dito sa kagubatan. Yan lang naman ang Asian giant honeybee. Ang pinagtataka lang nga ni namin ay parang nabulabog sila. Dakilin, tara, atras. Diri yan na. Ibang ruta na lang nga ni ang pinuntahan namin dahil delikado doon sa balak namin puntahan. At nakakita naman nga ni kami dito ng napakagandang ibon. Yan naman ang emerald dove. Bibihira lang nga ni kami makakita nito ng nag-iisa dahil halos pares-pares ang nakikita namin ito. Pero ang isang ito walang kapares. Meron naman nga ni dito baby snake. Yan naman ang tinatawag nating Philippine vine snake. Mildly venomous. Siguro kilalang kilala nyo na yan kung palagi kayong nanonood sa mga video namin. At dito naman nga ni sa unahan lang nakakita naman kami ng isang maganda pang ahas. Yan naman ang Mueller wolf snake. Ang ahas naman nga ni na yan ay walang tinataglay na kamandag. Kaya napaka-safe naman nga ni ng ahas na ito sa tao. Pagdating naman nga ni namin dito sa gilid ng sapa, nakakita naman kami ng isang palaka. Yan naman ang paddle frog. Medyo namumukaan ko naman nga ni ang isang yan. Parang nagkita na kami minsan. Nakakita tayo guys ng kingfisher. Lumipad. Sayang, hindi natin nalapitan. Yan ang mga kasama ko. Grabe ang ulan. Ang lakas na ng ulan. Basang-basa na kami.
At nakakita naman nga ni kami dito ng isang ahas. At ito naman nga ni ang pinakamagandang ahas para sa akin na nakita ko dito sa kagubatan. Yan naman nga ni ang Northern Philippine Temple Pit Viper. At yan naman nga ni ay nagtataglay ng kamandag. Kaya kung maka-encounter man tayo nito sa kagubatan ay wag natin subukan hawakan. Meron naman nga ni dito nagbababad sa tubig na Asian Painted Frog. Yan yung maririnig natin na napakaingay pagka umuulan. Nakakita naman nga ni ako dito ng napakalaking katydid. Nangangagat naman nga ni ang isang yan pag hinawakan. At dito naman nga ni sa may malaking bato meron namang tailless whip scorpion. Napakanipis lang ng kanilang katawan kaya siguro napakabilis nilang gumalaw. Pero napaka-harmless naman yan sa tao. Ang way naman nga ni namin na ito ay pauwi na pero nakakita pa kami ng napakagandang ibon. Yan naman ang tinatawag na Philippine frogmouth. Sayang lang napakataas niya, hindi natin makita masyado sa video. Pero napakaganda ng ibon na yan. At itong isang ibon naman nga ni sigurado kilalang kilala nyo yan. Yan naman ang tikling, hinahunting yan ng ibang tao para gawing pagkain. Napakarami din ng ibon na yan sa palayan. Nakakita pa nga ni kami dito ng isa pang napakasulid na gagamba, yan ang tigriha. Napakahaba din nga ni ng kanyang galamay.